Naniniwala ang ilang senador na maaaring gamitin ang Calamity Fund ng NDRRMC para agarang mabigyan ng tulong ang mga sektor na apektado ng taas presyo ng langis. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian, panahon na para pag-aralan kung dapat bang ideklara ang state of calamity sa bansa dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon sa senador, kung mapapatunayan na may economic calamity ang bansa, maaaring gamitin ang 39.8 bilyong calamity fund ng NDRRMC sa 2026 General Appropriations Act para punan ng problema sa krisis ng langis. I think dapat mapag-aralan mabuti kung ano bang what point natin pwedeng sabihin na meron ng calamity tayo because of this oil prices, no? So that is something that we need to study very carefully. Ang punto ko lang is may access tayo sa pondo, no? At one point natin i-access yan because talagang masama ng sitwasyon, yun ang dapat mapag-aralan. Ayon din kay Gatchalian, may contingency fund din na pwedeng gamitin. Kaya kung susumahin, kasama ang calamity fund, nasa 50 billion pesos na pondo ang pwedeng magamit para tumulong sa mga sektor na apektado ng taas presyo ng langis. Pero kailangan pa raw ng deklarasyon ng state of calamity ng economic managers para magamit ito. Kailangan ng declaration yan. Yes, kailangan ng declaration. Traditionally, ang nagde-declare niyan is Office of the Civil Defense. Kasi nga, traditionally, ang calamity natin is disaster. Pero ito kakaiba ito. Ang tawag ko nga ito, economic calamity. No? So, kailangan ma-analyze ng, tingin ko hindi OC dito, but economic managers na. No? Pero pag-uusapan pa naman ng mga senador kung irerekomenda rin ba nila ito dahil nga ang unang suhestyon ng Pangulo ay ang emergency powers para sa suspensyon ng excise tax. Pero para sa kanya, mahirap kasing ipatupad ang suspensyon ng excise tax. Kung ang presyo mo ay $80 average for 30 days, then doon pa lang tatanggalin yung excise tax. Hindi pag pumalo siya ng one day $80, tanggal ka agad. No? Kailangan elevated siya ng matagal. No? Ng 30 days. So minsan 80 siya, minsan 70 siya, minsan so pababa siya, up, down, up. Kahit ang pagbawas ng VAT o value-added tax ay komplikado rin. Ang VAT is very complicated. Yan ang, kasi we operate in a VAT, but we operate on a VAT system. No? So kung sinuspend natin yung VAT, magiging problema niyan, hindi guarantee rin bababa yung presyo dahil yung input VAT, ipapass on yan sa ibang mga produkto. It's a very complex system dahil kailangan mayroong kabangga siya parate. Gayunpaman, kung talagang kinakailangan at naniniwala naman ng senador, kakayanin pa rin maipasa sa Senado ang panukalang emergency powers kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago matapos ang Marso. Samantala, si Senate President Vicente Sotto III naman, kung talagang hindi maipapasa ang excise tax sa susunod na linggo, posible umano ang special session para maipasa lang ang panukala. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.